Alright, in this video, pag-uusapan natin networking and learning from experts in your industry. Noong una, akala ko yung networking, awkward small talk siya. And para lang siya sa mga big events na ang sole purpose ng event na yon is for networking, solely for networking. But recently, ito yung isa sa binigay kong update sa inyo last Friday na meron akong na-meet na industry leader, matagal na siyang business analyst, matagal na siya sa finance industry, and nasagot niya yung mga questions ko kasi naghahanap ako ng validations sa utak ko, lahat ng naisip ko. Gusto ko lang ng may kausap, ma-validate yon, tama ba o mali, ito ba dapat o hindi. And yung conversation namin na yon, for 1 hour, and I'm really grateful to that person. Naiba niya yung mindset ko to approach job search for 2025 and kung paano ko ipepresent yung sarili ko moving forward sa next interviews ko. Ang magandang part doon, yung pag-uusap namin, hindi pilit. It doesn't feel forced. Para kami magkakilala. So sa video na to, marami akong points na nakalista dito, pero maraming question marks. Hindi ko kasi alam kung paano ko i-share sa inyo yon. Kasi parang ibang topic yon, and hindi ko pa alam kung paano ko siya sasabihin ng maganda. Kasi ang isa sa mga topics ko dito is, what if may magtanong, Sai, introvert ako, paano ako makikipag-small talk? Paano ako makikipag-network? Pangalawa, ayoko ng small talk. Awkward talaga siya sa akin. Nahihirapan ako. Hindi ko alam kung ano yung topics na po pwede kong sabihin sa kanya. Yung mga ganun. Pero itong video na to, gusto ko lang sabihin sa inyo kung paano ako nag-umpisa, paano ako nag-reach out, and kung paano kami napunta dun sa meetup na yan at nag-usap kami. Kaya ako tumapang sa pakikipag-network. Naniniwala ako sa sarili ko, makapal talaga ang mukha ko. Okay? So, ilabas na natin yan, makapal talaga yung mukha ko. Pero hindi ako marunong mag-send ng cold connect message para makipag-network sa LinkedIn. Kung mapupunta kayo sa LinkedIn, lahat doon makikita, lahat ng gumagawa ng content sa LinkedIn, sasabihin nila, mag-send ka ng message, ganto ganyan, ito yung format. Basically, doon ako nag-umpisa. Inaral ko lahat yon. Punta ako sa YouTube, inaral ko rin kung paano yon. Pero at the end of the day, hindi ko pa rin alam kung paano ano yung perfect words na dapat kong gamitin para makipag-network sa LinkedIn. Kasi 300 lang yon, 300 characters lang yon. Isipin mo, dun sa 300 characters na yun, masabi mo na lahat. And parang hindi siya nagmumukhang sales talk, and yung parang may kailangan ka kagad. Kasi ako, tulad ko, gusto ko lang na may makausap, ma-validate lahat nung iniisip ko. And meron ako nakita ang isang article sa LinkedIn na ang sabi nila, yung mga jobs na nakikita natin, hindi lahat yon is nasa LinkedIn, Seek, at kung saan pang job boards. 70 to 85% daw nun is not even posted online. Kasi yung mga companies ngayon, mas may trust sila sa recommendations more than resumes. Nung nabasa ko yon, dun na ako nag-aral kung paano ko i-communicate ng tama yung connect message ko sa isang ang pinakamataas na connectan ko ngayon is COO, pero hindi pa sila nagre-reply sa akin. So inaral ko yon kung paano ako mag-send ng message doon. Yung binigay ko sa inyong out of 15 people, 3 na nag-reply sa akin. Lahat yon nakamit ko. Isang in person, then yung dalawa Google Meets
or Teams. And sobrang na-appreciate ko sila talaga. Kung itatanong nyo sa akin kung meron ba akong framework na ginamit or sinundan para makapag-send ng message, wala. Ginamit ko actually yung libreng offer ni LinkedIn para maging premium LinkedIn ako and makapag-send ako ng note. Kasi kapag nag-connect ka sa LinkedIn, pwede ka mag-add ng note. Doon pa lang, pwede mo na sabihin ba't ka nakikipag-connect. Ba't ka nakikipag-network. Doon talaga ako nag-umpisa. Pwede nyo ilagay kay ChatGPT yon kung paano yung magiging opener nyo, kung paano nyo uumpisahan. Pero tulad ng linagay ko dito sa ChatGPT, "Hi, your name, then I admire your work at yung company, kung nasan sila ngayon. I'd love to hear how you got started in the industry, kung gusto mo malaman yung industry, and any advice for someone in my position." So, ang sabi sa akin ni ChatGPT, it's short, genuine, and it doesn't feel salesy. Yun. Basta add something na, alam mo yun, yung tao talaga yung nakikipag-communicate. Ganun siya. Yung next kong gustong pag-usapan natin is yung pag-build mo ng relationship before asking for favors. Sa nangyayari ngayon, kapag nakipag-connect ka sa LinkedIn, feeling ko automatic ang maiisip nila, naghahanap to ng work. Kasi talagang recession eh. Feel mo talaga, ang daming walang trabaho. So, alam niyo yun talagang nagkukusa na lang tayo na i-present yung sarili natin sa labas, sa kanila, para man lang makakuha ng chance. Para masabi mo na ito yung skills ko. Fit ako dito sa role na hanap nyo, and well, I can do good dito sa role na to kapag kinuha nyo ako. Alam kong masisense nila kagad yun na kailangan mo ng work. And wala pa akong framework, wala pa akong bullet points kung paano ako makapag-add ng value, paano ako makapag-share ng interest or insights ko. Kasi questions lahat ang nasa utak ko. Pero ang masasabi ko is dapat siguro mindful or ask thoughtful questions yung masabi natin sa kanila. Like, for example, tama ba to? Ganito ko pinapresent yung sarili ko? Or even just a simple resume CV question. Ito yung CV ko. Kung pwede ba, pwede mo bang makita? Alam kong busy ka. Pwede mo bang ma-review? Thank you sa connection na to. Gusto ko lang makipag-usap kung ano yung insights mo sa industry na to, ano yung insights mo dito sa work na to, ano yung kailangan kong i-present sa labas para masabi nilang, yes, kailangan natin tong tao na to. Yun yung process na ginawa ko. Nung nakikipag-connect ako sa 15 na tao na yon, and tinatry ko pa rin, maybe in the next few weeks, itatry ko ulit yung mga hindi nag-reply sa akin para makausap ko sila either Teams or Google Meets. 30 minutes, enough na yon just to make a connection and staying in touch. Mahirap talaga siya. Akala ko madali lang gawin tong video na to. Nahirapan talaga ako maglagay ng mga points ko ano yung gusto ko kausapin. Pero, I mean, yung gusto ko pag-usapan. Pero, ang gusto ko lang sabihin talaga sa inyo is, try nyo na lang. Mag-add kayo ng note kung ba't nyo siya i-add. Kasi, syempre, di ba, random person kayo, tapos i-add nyo siya. Mas maganda yon, open ka from the beginning, tapos yung go with the flow. Kung ano yung mapag-usapan nyo, hindi ka nag-ask for work, pero more on kung paano mo nilang i-present yung sarili mo. Bonus na kung ma-review nyo yung
Bonus na kung marireview nyo yung CV or resume nyo, and kung hindi kayo confident na makipag-communicate to English, dun muna kayo sa talagang sanay kayo gamitin your own native language. Mas maganda yon. And kung mapanood nyo tong video na to, hey, open ako. Add nyo ako sa LinkedIn. Mas-search nyo ako sa LinkedIn and pwede ko kayo tulungan whatsoever. This is one way of giving back na grateful ako para dun sa mga tao na talagang nag-reach out sa akin, nag-reply sa akin, and nag-offer sila ng time para kausapin ako. Yun. Try nyo muna makipag-network. Kung ayaw nyo makipag-network sa iba, napapanood itong video ko and feeling nyo madali akong lapitan, add nyo lang ako sa LinkedIn. Set tayo ng meeting, 30 minutes. Sabihin ko sa inyo yung experience ko. Pero if may opportunity talaga to network, I say, gawin nyo na ngayon. And yun. Yun lang yung gusto ko sabihin. Kala ko talaga madali gawin tong video na to, pero hindi pala. Maybe sa next videos maayos ko. But yes, yun na muna ngayon. Share nyo to sa kapatid nyo, colleagues nyo, sa parents nyo, and see you in the next video.